Agoy! Ano ba to? May tagas na scooter ko? Ano kaya fix nito? Teka lang. Yo! Here we are again with another video content. Kumusta po tayo lahat? Ayos ba? Hey, what's up mga mananap? Alam mo ba, kapag mahal mo, alagaan mo. At yan, applicable sa lahat ng bagay. Lalong-lalo na sa scooter ko. Nako, gamit na gamit ko pa naman to everyday. Panghatid sundo kay misis. Kaya, kailangan nating alagaan. Yap, kapag hindi mo ginagawa yan, baka mag-sorry ka. Andito nga pala tayo sa shop kasi kailangan na nating ipatingin ang CVT ng scooter natin. A little background of the scooter. This is a Rusi Pulse 150. Nakuha ko ito almost 2 years na. To be exact, 1 year and 9 months ko na rin ginagamit ang motor na to. Running odo ng motor is 11,300. Yep! Hot tip, kung kailangan mong magpatingin o magpaayos o magpa-maintenance check sa motor mo, kailangan sa isang shop lang or sa isang mekaniko para at least alam na niya ang history ng motor mo. Kaya andito ako ngayon para magpa-CVT cleaning kasi due na to. Dapat ginagawa ko na to last month eh. Kaya lang pinopostpone ko. Habang binabaklas yung motor, nakita namin nga parang may tagas, oil yata to. Kaya medyo natakot ako bigla. Shush! Ano ba to? Almost 2 years pa lang ginagamit ko, ganito na ang motor ko. Teka lang, ano ba talagang nangyari dito? So unang tingin, akala ko may problema sa oil seal. Kaya lang, pag check up ng mekaniko, sabi niya, no biggie, not an issue at all. Ito daw yung grasa na ginagamit ni Rossi na nagme-melt dahil sa init ng makina. In other words, walang leaking. Whew! Buti na lang. Shush! Wow! Bigla akong nabuso ng malamig na tubig. Sarap ng feeling nang nalaman mo na wala palang issue ang scooter ko. Medyo sakit sa ulo tong mag-maintain ang scooter, no? Akala ko madali lang. Kasi meron naman akong clutching na motorsiklo. It's a Coffee Racer. By Rossi pa rin. It's a classic 250. Kasi pag gano'n, yung mini-maintain ko yung motor ko, madali lang eh. Hindi na kailangan baklasin lahat. Ito sa scooter, kailangan talagang buksan yung CVT casing. Tanggalin lahat yung mga parts doon at linisin. Piece by piece. Well, I would say this is just one of the downside of having a scooter. Pero okay lang yon kasi yung benepisyo naman na nakukuha mo pag sa scooter sobra-sobra naman. Grabe na kaya ang traffic dito sa Cebu City. Nako, hindi ko na nagagamit yung kotse ko eh. Yun na lang doon sa bahay nakapark. Kaya kailangan talaga ng mobility to move in and around the city. Kaya kinuha ko ng Rusi Pulse 150. Di naman ako pihikan sa brand as long as it runs and takes me from point A to point B. Goods na sa akin yun. Besides the car, meron din akong isang motorsiklo na nakapark lang doon sa bahay. It's a Rusi Classic 250cc kart type. So, yung motor na yon, that was my first go-to bike. Kung gusto ko magmotor-motor lang dito sa Cebu. Kaya lang, napakakapoy, nakakapagod. Kasi, sobra na yung traffic dito eh. Hindi mo na may enjoy yung displacement ng motor. Tapos, clutching ng clutching. Nakakasakit na sa kamay. Tapos, ang dumi pa ng sapatos ko. Kasi you have to clutch. You know, you go up, you step down, and then you push up again. Nakakasira ng sapatos. Kaya, it makes a lot of sense if you want to get a scooter. If you don't have one yet, then you might like to consider getting one. Kasi, that is the best way to navigate around the city like Cebu City. Pero on weekends, kapag bilakad kami ni Mrs. papuntang farm dun sa south of Cebu, that's about 81 to 90 kilometers right out to the farm. Hindi ako mag-scooter doon. The best vehicle that I can use is either yung Coffee Racer namin, gusto namin magmotor, o yung kotse. Kasi yung scooter na to, para sa akin lang to ha. This is best suited for city driving. Rusi Pulse 150 Fi. You know, yung mga friends ko, nagtatanong kung ano yung description ko sa motor na to. I would say this is a Carlos Yulo type of a bike. Medyo maliit lang siya pero muscled. Kasi naman, maliit lang talaga yung build ng motor na to. Pero 150cc na.
ang displacement ng makina. Shoutout nga pala sa lahat ng mga nagamit ng Rusi Pulse 150 Fi. Ang bike na to, para sa akin, is a surprise. Kasi nga, konting piga mo lang, ang bilis na. Yep, napaka-responsive ng throttle ng Rusi Pulse 150. Kaya di ko na kailangan talaga mag-adjust o mag-modify sa panggilid ng motor nito kasi nakukuha ko na ang speed at response na gustong gusto ko sa motor. Personally, di ko naman talaga kailangang isang mabilis na scooter. Kasi nga, technically, this bike is not built for speed. Tingnan mo lang yung braking system nito. Napaka-standard lang, no? Disc brake sa unahan, tapos brake brake sa likod, tapos hindi naka-ABS. Paano kung mabilis yung motor mo at kailangan mo mag-brake? Delikado yon. Sigurado simplang ka dun. At yun nga ang sinasabi ng mga nakakatanda, ang pagsisisi ay nasa huli. So far, this bike is very efficient. Hindi pa ako binigo o pinahiya ng motor na to. Ang main purpose ko naman sa scooter na to is hatid sundo ni Mrs. sa trabaho niya. Kasi yun, peak hours, matraffic yun eh. Mahirap yun sa kotse. But with this bike, it was just so easy. Tapos, meron din ako mga errands, mga grocery runs, market runs, at iba't iba pang dapat kong gawin. The scooter is just a perfect vehicle for that purpose. Meron ba akong i-modify sa motor na to? To be honest, wala. Goods na ako sa kung anong meron na ibinigay ng motorsiklo sa akin. Sa coffee racer ko, naku, magastos yun. Marami ka kasing gustong i-modify sa motor mo. Depende na rin sa budget mo. Yung coffee racer ko, Rusi Classic 250. Medyo demanding din yun sa parts and modifications. Kaya I have to stop to it. Hanggang dito na ako sa modification kasi baka maubusan tayo ng pera. Sa bagay, this kind of stuff are considered as toys for big boys. Nakakatuwa kasi pag ginagawa mo yun sa motor mo. Pero, alam mo na, everything revolves around budget. Kaya, hindi na lang muna. O sige, ibalik na natin yung usapan sa scooter. Yun nga pala yung total budget mo kung magpapaayos ka or magpa-CVT cleaning ka, aabot siya ng 1,100 or 200. Kasi 500 yung parts mismo at saka yung labor ng technician. So ganun na budget dapat ilaan nyo or i-budget nyo kapag mag-CVT cleaning kayo. Uy, malapit na palang matapos ang video natin. Wow! Salamat po sa pagsasama hanggang dito. Sana sa susunod, kung meron pa tayong content, aasa ako, sasamahan nyo rin ako. Salamat at ingat po tayo. Ride safe. Bye!